an-Nawawi rahimahullah. Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Pinanganak siya ng 1233, namatay siya 1277. Siya ay 44 years old. At ang kanyang pangalan ay huwa Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Tapos dinugtungan ng Ash-Shafi'i. Bakit? Kasi sa madhab ng fiqhi ay madhab ng Shafi'i. At sa fiqhi, apat yan. Ang madhab ng Hanafi, ang Maliki, ang Shafi'i at Hanbali. At wa muhaddisun wa faqih. Siya isang alim ng hadith at alim sa fiqhi. Walugawi at alim din sa Arabic language. Wa ahadu abrazu fuqaha is-Shafi'i. At kabilang daw siya sa pinaka-famous ng scholar ng madhab ng Shafi'i. Ishtuhira bi kutubihi wa tasanifihi al-adida. Naging kilala talaga siya dahil sa kanyang ilm, lalo-lalo na sa libro ng kanyang nagawa. Author siya ng maraming libro. At kabilang sa libro ng kanyang ginawa, libro ng Riyadus Salihin at ang libro ng Al-Adhkar. Higit sa lahat, yung libro niya ng Al-Arba'in an-Nawawiyya, yung 40 hadith. Sinasabi ng scholar, annahu muharrirul madhab Shafi'i. Kabilang sa pinaka-famous ng eskolang Shafi'i na siya yung nag-compile ng fiqh ng Shafi'i. Ulida an-Nawawi fi Nawa, pinanganak sa lugar ng Nawa. At alam niyo yung lugar ng Nawa sa southwest ng Syria. Ibig sabihin, malapit sa Palestine. Border ng Palestine pati ng Jordan. Baba yung Jordan, tapos Palestine dito. So, nandito yung lugar na Nawa. At ang buong kanyang pangalan, sabi niya, ay huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sheikh Abi Yahya Sharaf ibn Murri, ibn Hasan, ibn Husayn, ibn Muhammad, ibn Jum'ah, ibn Hizam al-Hizami an-Nawawi. Meron dito ang kanyang pangalan nakakonek na tinatawag na Hizami. Ang Hizami ay pangalan ng lolo niya yun. Ang Arab, ang apelido nila, pangalan ng tatay nila. So yung mga Arab, para matrace yung bloodline, ganun kahalaga sa kanila yung bloodline ng isang tao, ang nangyari ay sa pangalan ng tatay nila yung apelido nila para matrace nila sino to. Tapos, saka ilalagay sa pinakadulo yung pinakapangalan ng lugar kapag nawawala na. At nagkakaroon din ng kunya. Ang kunya, ito yung nickname ng tao sa mga Arab. At ang nickname ng mga Arab sa kanila ay yung pangalan sila ng anak nila. Kaya ako, halimbawa, Abu Yunus. Pero kapag binabanggit yung kunya, yung nickname sa isang tao, nangangahulugan na pagrespeto ng mga Arab yun. Yun yung mga alalaada, yung mga tradisyon ng mga Arab. Ganun yung alias niya. Abu Muhyiddin. Ibig sabihin ng Muhyiddin ay siya ay revival ng religion ng Islam. Wag ka na yakrah, pero tandaan ninyo, hindi niya gustong tawagin siya ng ganun. Tawaduan bilang pagpapakumbaba niya, hindi niya gusto yun. Kabilang sa prinsipyo niya na hindi na kailangan siyang tawagin na Muhyiddin, revival ng religion ng Islam. Kasi bakit? Yung religion ng Islam, hindi kailangan ng tagapag-revive. Kasi yung Islam is nananatili, pero tayo yung nangailangan sa Islam at yung Islam hindi nangailangan sa atin. Yun yung reason kung bakit hindi niya nais na tawagin siyang ganun. Pangalan tatay niya ay si Sharaf ibn Murri. At kana dukkaniyan, isang vendor, yung tatay niya. Kana lahu dukkanan yabi fiha wa yashtari. Nagtitinda siya at simpleng buhay ng kanyang pamilya. Wa wasafahu tilmidhu Nawawi Alauddin ibn al-Attar. Sabi niya, yaqu bi qawlihi ash-shaykh az-zahid al-wara waliyullah. Halos dinescribe nga siya ng classmate niya, si Imam an-Nawawi rahimahullah, sabi niya, Ash-Shaykh Zahid. At alam niyo yung word na Zahid, yung isang taong nabubuhay sa dunya na wala siyang pagnanasa ng karangyaan. Kumbaga, nabubuhay lang siya sa mundo, kumukuha lang siya kung ano yung pangangailangan niya. Yung magkaiba yung kagustuhan sa pangangailangan. Wakadzakar, binanggit ni Imam Al-Zahabi, rahimahullah, sa kanyang libro na Siyarul A'lamin Nubala. At sabi niya, wakana shaykhan mubarakan. Isang alim na isang scholar daw na pinagpala ng Allahu Ta'ala. Walamma mata, kaya nga nun daw siya ay namatay daw, ay sulliya alayhi salatul ghaib. Pinagsalahan siya ng mga kilalang scholar ng salatul ghaib. Ibig sabihin ng salatul ghaib, kapag wala yan yung tao, yung janaza, ay pwede kang magsala kahit wala yung presence ng katawan ng tao. Salatul ghaib yun. At si Imam Nawawi rahimahullah, nung siya'y namatay, halos karamihan, lahat ng ulama pinagsalahan siya ng salatul ghaib. Wa hadha yadullu ala syuhrati salahi. Tumutukoy yun sa kanyang pagiging mabuting tao na kahit yung mga scholar na hindi siya nakita o narinig lamang siya ay pinagsalahan siya ng salatul ghaib. Wa asya fi kanafi abi wa riayati. Siya ay lumaki sa kanyang tatay. Wa kana abuhu fi dunya masturul hal. At yung kanyang tatay ay hindi naman siya kilala. Pero mubarakan lahu fi rizqi, talagang barakat ang kanyang biyaya sa kanya. Panasya an-Nawawi at lumaki si an-Nawawi satrin
في ستر وخير في ستر وخير وبقي يتعيش في الدكان لأبيه مدة. Siya ay nanatili sa kanyang tatay at sa tulong ng kanilang tindahan. Nung siya ay 10 years old na, ja'ala abuhu fi dukkan, yung tatay niya ay busy lang doon sa tindahan. Tapos hindi niya pinag-abala yung kanyang anak sa store. Kumbaga pinag-focus lang niya sa pag-aaral ng Quran. Binanggit sa isang riwaya, si Sheikh Yasin ibn Yusuf al-Marakashi. Sabi lang sa scholar, one time daw, napadaan siya doon sa lugar na yon. Nakita niya si An-Nawawi rahimahullah, kana yaqra'ul Quran. Nagbabasa siya ng Quran. Fawaqa'a fi qalbi, sabi niya, na appreciate ko, sabi niya, yung pagbabasa ng Quran ng bata. I hope, sabi niya, someday, magiging scholar ka ng lugar mo. Magiging beneficial ka sa mga tao. Binanggit ni Imam An-Nawawi rahimahullah yon sa kanyang tatay. Pero bago yun, sabi niya, Imam Nawawi sa matanda niya, sabi niya, amunajjimun an, sa kaba, sabi niya, manghuhula. Sabi niya, hindi naman, sabi niya. Walakin, pero sabi niya, nakikita ko, sabi niya, na posibleng na ipagkaloob sa iyo ng Allah Ta'ala yung kaalaman ng Islam. Dito si An-Nawawi rahimahullah, nag-memorize pa lang siya ng Quran. Pero sinabi na sa kanya, may darating na panahon na siya ay magiging scholar sa future.